Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong home service na orbit fan. Bale, ang problema daw nito ay nilinis lang. Tapos, ayaw nang gumana nung nalinis na. So, ito yung ating gagawin ngayon at disclaimer lang. Yan, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Yan, ang brand nitong orbit fan na ito ay German. Germany pala. Uy, asahi na. Ha? Asahi, alis dan rin na ho kanina. Asahi daw pala ito mga kabutingting. Ang kagwang akala ko Aga na German eh. alis dan kay mama nag-ang. Asahi daw pala ang brand nito. So, tingnan natin kung bakit nilinis lang. Ayaw nang gumana. So, ayos ko lang yung aking tripod. Una ay gagamit tayo ng tester. Baba lang natin yung ating camera. Binamano pa lang ito mga kabutingting sa araw ng Lunes. Mamaya mayroon pa akong isang home service. Doon lang din sa amin. Kaya ko sanang gumala o magtrabaho ngayon dahil medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. Yan, bale ito yung ating, dali. Tanggalin muna natin ito. Kanyang screen. Ayan. Yan yung makikita nyo. Ay, hindi pala kita ang kagwang. No. Yan, napakalambot oh. Pag mga ganito, dahil asahi ito, bearing ang ginagamit nito, hindi bushing. Ito ang matibay. So, tingnan natin kung bakit ayaw gumana. Ayan. Tapos, tester lang natin itong... Yan ito oh. Tingnan natin kung bakit ayaw gumana. Ayan, wala tayong nakuhang resistance. Dali ha. Ganyan lang natin. Tapos galaw-galawin lang daw natin tong wire. Yan, wala naman. Wala talaga. Baka hindi sa wire ito. Baka bumigay yung ano nito, thermal fuse. So, ito yung ating kakalasin. Yan, gamit tayo ng pliers. Ito yung ating mahirap sa kalisod pagano na natin. Kiri day uti ni manaot. Ha? Wa madyo man na wa kita ni ba ni kuan balik. Imo na nagipatanaw. Oh, adyo na nagikuan ng timang. Ayan, tapos hugutin natin ito. Ano kayang giluan na? Wala man hinuan ba? Ayan. Tanggalin lang natin tong dalawang tornilyo. So ito yung ating iangat lang. Kaso matigas. Ito tayo sa kabila. Ang gandang motor nito. Ayan. Tapos linisan muna natin dahil napaka dumi. Oy, matis. Layo lang natin yung ating kamera at nasasagi sa ating kamay. Yan, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, tanggalin natin itong 4 na tornilyo at magtatanda muna tayo, magguguhitan muna natin para mamaya hindi tayo sa pagbalik. Ayan, pwede na yan. So, tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo. Ito, pwedeng fuse lang. Pwede ring itong wire na ito, mga kabutingting, ang nagiging problema. Malalaman natin ngayon yan pagka ito ay ating matanggal na yung mga tornilyo. Wala pa dito na taon to? Ito? Ma'am, nagahanggi. Repair?
Wa nag si Tima may nagkuanan na kay dyan ng ikuanan og kuan. Mama gihilabtan sa kinsa tinaghilabot na jawa na wa na kuan ba wa nagana. Wa ka na gud si Ja kuan na kana na ay kanit ra pud sila ka out bar nang na murag na ara sila mas connection. O guba lagi po na. Wa gi kuan lagi na gitan aw sang bata na. Di wire ag kuan na nang gi-wiring subo-subo ja. Lahi aho na ng wire. Mauna dyan na kuan na pud. Andar man. Wa gi kuan lagi na nila kay dai connection. Ayan. Wa nila gibalik og butang. Ayos lang natin yung ating kamera ulit. Ayan. Labing dumi nitong loob. Hindi lo lagi sila. Hindi, pagka ganito talaga te, orbit pan, nalilinisan lang ito pagka nire-repair. Pero kung sadyain nyo talaga, yun, pwede naman. Dali ha. Papainit mo tayo ng hinang. Baka mayroon tayong ihinang, handa na. So tanggalin muna natin tong cable tie. Ayan. Zoom in lang natin. Ayan. So, titignan natin yung fuse nito kung okay ba. At pasintabi po dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay gagayahin nyo yung aking mga pamamaraan. Bali pag mga ganito naman po kasi ay subok ko na talaga. Kahit sa paaralan nga ginagawa ko ito. So tanggalin muna natin ito. Galit na naman sa akin yung mga basher nito. Dali. Tester muna natin para habang hindi pa nabasag yung fuse. On lang natin tong ating tester. Select natin to sa OL. Ayan. Tusok natin ito dito. Ayan. Tapos yung itong isang test probe dito. Yan, wala tayong nakuhang resistance. Pag ilalagay natin ito dito, yan dyan. Tapos tusok natin dito sa ayan, mayroon. O yan, mayroon. O ibig sabihin, posibleng ang problema nito ay thermal fuse. Dali ha, siguraduhin natin para kasi baka mabasag yung ano. Ayan, wala talaga. Ayan o, wala. So baka fuse lang ang problema nito mga kabutingting. Dali, tanggalin natin ito. Sana wag mabasag yung fuse para makita nyo na nakalapat talaga yung test probe ko doon sa ano, terminal ng fuse. Kaso matigas. Kuha tayo ng gunting. Ayan, guntingin natin. Ingatan ko lang na hindi mabasag yung fuse, kasi pag nabasag baka isipin nyo baka buo pa nga yung fuse na yun, nabasag lang ni Inting. Ayan. Nakabalot din yung fuse nito. Ayan, ito yung fuse, hindi pa basag. Tingnan natin. Pero mayroon pa namang isang paraan kahit mabasag yung thermal fuse. Pag irekta ko na mayroon tayong makuhang resistance dito sa yan, dito. Yan, pag mayroon tayong makuhang resistance dyan, tapos nakarekta na, ibig sabihin sira talaga yung fuse nyan. Ulitin natin. Ayan, wala talaga. So itong dalawang hibla ay lilipat lang natin ito. Dapat pala hindi nyo na nilinis. Lagi sa kaano nga namang kuan nagadud abuga ang agili reviewhan ang Bagay, lilinisan talaga dahil napakadumi talaga ng screen. Pag hindi mo kasi lilinisan, mayayari naman noon ay walang hangin, nalalabas. Kaso yung isa, ang kailangan nating lihain yan, yung isang hibla. Ayan, lihain muna natin tong hibla na ito bago natin pulupot dito sa wire para magkaroon ng kontak. Itong may-ari nitong electric pan na ito ay nag-chat to sa akin nung ako'y nandoon pa sa Maasin. Ngayon ko lang napuntahan, araw ng Lunes. Tapos may isa pa na pumunta kahapon sa bahay.
Kasi may ginawa rin kasi ako kahapon. Yan, bali ito ay ating ihinang lang. Mainit na tong aking hinang. O yan. Tapos, zoom out ko lang. Ayan, tapos, tester natin. Kung mayroon na tayong makuhang resistance dito. O yan, mayroon na. So, ibig sabihin, thermal fuse lang ang problema. Tapos, check rin natin yung ano mamaya, yung kanyang capacitor. So, ito ating lagyan ng panaklob. Ayan, para hindi ito kaagad-agad na masira, may ilalagay lang ako dyan. Ayan, bali, lalagyan natin ito ng spaghetti or cambric tubing. Ayan. Tali lang natin ito ng cable tie. Ayan. Tulin lang natin yung cable tie. Okay na yan. Tapos, dali ha, pagpagan muna natin. Tayo gagamit ng langis nito dahil ano naman ito? Bearing. Nako. Ito may problema. Hindi na magkasya ito sa ano. Kasya pa pala. So, ito yung pagpagan lang. Yan, napakaganda pa nito mga kabuting-ting. Wala pang uga yung kanyang shafting. Wala pa. Napakaganda pa nga. So ito yung ating ibalik na. Ligo nito eh. Matibay ito. Pagka ganitong brand. May favorite brand. Yan ito yung ating yan o. Tornilyo. Yan. Tingnan natin kung malambot. Ayan, napakalambot. Yan, check natin itong kanyang kapasitor kung okay. Oy, kamatis. Wala na, bumibigay na yung aking tripod. Yan, naghahanap na naman ito ng kapalit. Iniingatan ko pa naman ito dahil ang nagbigay sa akin ito hindi ko nabanggitin. Secret daw, sabi ng mayari. Hindi, love na love ko yung nagbigay nito. Kaso naghiwalay din. Kamatis. Ayan. Tanggalin natin itong tornillos capacitor para ma-check natin. Andali ha. Kahit wag na pala. Balik natin ito. Baling nakalagay dito na microfarad sa capacitor na ikinabit ay 1.5 microfarad. Ako lang kung kita. Ayan o, 1.5 microfarad. So ito ay ating tanggalin para matester natin kung okay pa ba yung capacitor nito. Ayan. Gamit tayo ng tester. On lang natin ito. Select natin ito sa capacitance. Ayan. Tapos test probe. Yan ito yung ating ilagay dito yung isang linya galing sa capacitor. Tapos kita naman yata yung aking tester. Lalagay naman natin itong isang test probe dito. Tingnan natin kung ilang microfarad pa. Ayan, 0.8 na lang. 843. Ayan o. So ibig sabihin, sira na rin itong capacitor. So kuha lang ako ng capacitor. Yan, bali ito yung ating gagamitin na capacitor. Ito ay 1.5 microfarad rin. Ayan, bali tanggalin nga natin itong capacitor na ito para mapalitan natin ang bago. Bali ha. Bali
Bali, ito ay ating ano muna, connect dito sa nakalagay kanina. Tapos lagyan natin ng close and wire connector. Ayan. Tapos putulin na natin ito. 400 volt, parehas naman 400 volt. Pero pwede ring 2UF ang ilalagay dyan, kaso naubusan ako ng 2UF. Yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Excuse me, kagbuwang. Natching pa. Balatan natin ito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng soldering lead. Ito ay ating ihinang lang. Ayan. Pagpagan muna natin ito dahil baka dumi sa loob. Balinay po kong Japan, sir. Ano taga? Joke Dating lang. mo ka dyan na siya. Nanggagikan. Ang ayuhan dito sa Japan. Ayan, medyo Maraming ka nga to. di man yata, di na mauso siguro dito repair, sir. Kanya dito ayaw pag bagdoy-bagdoy dito. Ay, bawal dito mag-standby sa So, ayan. gilid kalsada. Tignan natin ito. Ayan. Electronic man to. Ay, Mananihaw. So, ayan. Bale, ito yung ating assemble na. Ayan, tornilyo lang natin ito mga kabuting-ting. Aircon. Ano ka? Brad. Dili na ba, sir? Hirap pa naman ito pag dito na. Tapat lang natin sa butas. Para yata hindi nagsuswing ang kagwang ah. Sana ba yung butas? Ayan. Nasaan kang lugar ngayon? Tusok lang natin ito, sir. Nasaan kang lugar ngayon? Tigbaw dyan, sir. Atigbo ito? Ah. Ayan. Tapos, ito ay ating bubuka lang. Matigas. Para hindi matanggal yung lock. Okay na yan. So, takpan na natin ito. Kaso, napakadumi. Ayan, malinis na. Ayan. Try daw natin itong paanda rin bago ko isalpak doon sa salpakan niya sa taas. Andar na ba? Sana ba yung malak nitong kagwang? Wala mo na. Hindi mo. Ito na nag-burn out of entero adlaw. Ano na din yung luan. Ay, may nun pagbalik na wala naman dyan anda. Wah, hinay na ni siya ni andar te. Napay usa. Oh, sige ra. Uy, sayad. Sayad. Usa po na dito sa ano. Dali ha. Ayos lang natin. Dito yung mga sa ngipon. Umuwi naman ng Nisaya na. Wala matuan siya. Maliit kasi yung ano niya, screen. Hindi man lagi na maawag. Ayan, tingnan nyo kung aandar na ba. So,
gagamit tayo ng plug. Gamit tayo nito. Dali andali. Para ako mapuluputan Para hindi kasi ito ma-testing pagka nakasakit kasi yung ano nito. Tapos yung sakit ay nandoon sa taas. Gagawa na lang tayo ng paraan. Naku, maliit yata butas nito. Maliit. Andali lang mga kabuting-ting ha. Ayan, gagamit tayo nito. Dahil yung wire ay hindi mabilog. Hindi natin ito matesting. So, ayan. Tapos ilagay natin dito. Sana hindi sumabog. Hirap sa kalisod. Maganda kasi kung i-testing muna natin. Ayan. So tingnan natin kung aanlar na ba. Ayan, umandar na. Ayan So nagiging problema lang nito ay thermal fuse, tapos nagpalit din tayo ng capacitor dahil yung capacitor ay mababa na. So isasalpak ko muna ito doon sa taas mga kabuting-ting at hindi ko na ipakita. So ayan, bale nakakabit na mga kabuting-ting. Ayan, nakatry na. O ayan. Ano number yan, te? 1. Yan, number 1 pa daw yan. Mabilis yan mga kabuting-ting. Akala ko Germany, napagkamalan ka lang ng asahi pala yan, napagkamalan lang na Germany. Ayan. Okay na ito mga kabuting-ting. So siguro hindi ko dito tapusin yung video dahil meron pa ako isang home service, doon ko ito tatapusin. Dahil electric fan din yun. So stay put muna kayo dyan at ako'y bibiyahe pa. So ayan, bale andito na tayo mga kabuting-ting, at kung narinig nyo ay may sound sa kapitbahay kaya ako dito ay nag voice over lang. Ang problema sa electric fan na ito ay umuugong lang. At brand nga pala nito mga kabuting-ting ay Panasonic. Ito ay libre lang dito sa amin pag bumili ka ng mga refrigerator or yung marami kang binili. Giveaways lang ito. At ang kadalasan na nagiging sira nito ay bushing dahil yung lock nito ay malambot. So kailangan lang natin itong tanggalin yung screen. Tapos yan, kung makikita nyo ay napakalambot ng shafting pagka ikutin. So sunod kong ginawa dito ay tinanggal ko lang yung tatlong tornilyo sa pangharap na cover sa motor. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo sa knob, at ang tornilyo nito ay pabaliktad. Yung paluwag nito ayun yung pahigpit, ang pahigpit nito ayun naman yung paluwag. At sunod ay tanggalin lang natin itong tornilyo dito sa likod. At pagkatapos dyan ay tanggalin lang natin itong tornilyo sa swing arm. Sunod na gagawin ay tatanggalin din natin yung tatlong tornilyo sa gearbox. At sunod naman ay luluwagan lang natin itong tornilyo sa leeg. Saka natin ito huhugutin. Yan. At sunod naman tanggalin lang natin itong tornilyo sa capacitor. At mayroon pa pala ako ditong isang tornilyo na hindi ko tinanggal kanina sa gearbox. So ayan ay ating tanggalin din. Sunod ay tatanggalin lang natin itong yan, yung kulay black na yan. Naka ano yan sa wire. At sunod natin gagawin dyan ay kailangan lang natin iangat yung mga lock nyan, at iba yung pag-iingat lang na ayan ay wag maputol, dahil pag naputol yan medyo mahirapan tayo sa pagkabit dyan, maliban na lang kung tayo ay kompleto sa gamit. Ako kasi ay hindi kompleto sa gamit. At sunod yan, tanggalin lang natin yung stopper sa LC. So lilihain muna natin yung shafting bago natin baklasin. At yung pag-angat nito, yan dahan-dahan lang. Minsan kasi ay medyo hirap yan tanggalin.
So kung makikita nyo dyan, pagka gagalawin yung bushing sa kamay ay nagagalaw yan dahil nga sa yung kanyang lock sa bushing ay napakalambot. Sunod na gagawin natin dyan ay gumamit lang tayo ng pako na didos. Tapos yan, pukpukin lang natin yung mga lock dyan. Yan yung pinakamabilis na paraan para madaling matanggal yung bushing. Yan, pukpukin pa natin dahil hindi pa masyadong maayos sa pagkapugpok. Kaya hindi natanggal yung bushing. So yan. So ito yung ating bushing. Bali, bigay ito ni Sir Aguido Florence. Salamat sa inyong pagbahagi ng inyong grasya, Sir Aguido. Sunod ay lalagyan lang natin ng langis yung kanyang foam. Yan, kailangan nating babasahin yan. Tapos balik lang natin yung lock. Tapos yung pagbalik sa lock dyan ay bale yan ay ating baliktarin. Tapos yung pag-ipit sa lock nito ay wag nyong ipagsunod-sunod. Kung sa baga tapat-tapat ang pag-lock nyan. Yung katapat nya wag nyo pong isunod-sunod para yan ay mas maganda ang pagka-lock nyan. At kung mayroon kayong pamalit na lock sa bushing mga kabutingting na medyo matigas, mas maganda rin kung palitan nyo. Pero ako kasi ay wala, kaya yan yung aking ginagawa. Bale, ano lang, binabaliktad ko yung kanyang lock. So kung ano yung aking ginawa dyan sa pagpalit ng bushing sa pangharap na housing, so ganon din yung aking gagawin dyan sa likod. So ayan, bale, papakita ko dito sa inyo yung bushing. Ayan o, kung makikita nyo, nagagalaw sa kamay. Dapat dyan ay hindi talaga nagagalaw sa kamay yan. Pagka maganda yung pagka-lock. Yun nga lang yung lock nito, ewan ko ba kung bakit ganito ang lock na kinakabit. Napaka nipis at saka napakalambot. Sa bagay, pabor sa aming manggagawa para marami kaming gagawin. So same process lang sa una kong ginawa sa pangharap na housing. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yan, baliktarin lang yung lock para ipit na ipit yung bushing nyan. So yan, dito pakita ko sa inyo yung pagkalak sa bushing. Yan, makikita nyo halos hindi magalaw sa kamay. So sunod natin gagawin dyan ay itong shafting. Linisan natin. Bago natin linisan, tanggalin lang natin yung mga spacer. Ganon din yung C-clip. At gagamit lang tayo dyan ng liha na hindi masyadong magaspang. Hindi ko nga lang alam kung anong number ng liha na ginagamit ko dahil kalimitan sa liha ko na ginagamit dyan sa pagliha ng shafting ay mga pulot-pulot ko lang. It's not a game, it's a rich thing. So ayan, kung makikita nyo ay napakakinis na at makintab. Ito naman ay hindi pa masyadong malalim yung groove. Pero mayroon na ring groove pero hindi pa ganon kalalim. So dito ay babalik lang natin yung C-clip pati yung spacer. Tapos dito hindi ako magbabawas. Babalik ta rin ko lang yung medyo makapal. Saka ilagay yung mga spacer na kulay black. Kung nakita nyo kanina, ito ay binaliktad ko rin. Kaya hindi na ako magbabawas ng spacer dyan. Tapos lagyan natin ng langis yung shafting nya. Sabay yan, assemble. So dito ay yan, kung makikita nyo mayroon namang play. Yun nga lang medyo maganit ito pag ikutin sa kamay yung shafting. Kaya kailangan natin itong i-align. Pero yung pag-align nito medyo may kahirapan dahil binaliktad ko nga yung lock sa bushing. Pero ayan ay pagtiyagaan lang na ayan ay ma-align yung kanyang shafting. So dito ay titesting ko muna bago ko yung lock. Yan, kung makikita nyo ay umaandar na or umiikot na yung shafting. So saka ko pa yan yung lock nyan. Yan yung aking paraan pag mga ganitong
brand na Panasonic or ganitong modelo na Panasonic. Hindi ko siya hindi ko siya inilalak kaagad. Bale, paandar mo na or testing kung okay na ba. It's not a game, it's a rich thing. So dito mga kabuting-ting ay medyo mahina sa pakiramdam ko yung pag-ikot sa shafting kanina, kaya dito ay titester ko yung capacitor kung yung capacitor nito ay okay pa, at yung nakalagay dyan na capacitor ay 1.2 at makakuha tayo dyan ng 1.1. okay pa naman, kaso pinalitan ko na rin. Bale, ang ipapalit ko rin dyan ay 1.5 microfarad. So dito mga kabuting-ting, bale yan ay ating i-assemble muna. Mamaya ko pa ihinang yung dalawang wire sa terminal ng capacitor. Pagkatapos ko yan i-assemble. So dito ay babalik lang natin yung tatlong tornilyo sa gearbox at pati yung tornilyo sa swing arm, at saka higpitan din natin yung tornilyo sa leg nya. So dito ay kakabit lang natin yung dalawang wire sa capacitor at lagyan lang natin ng soldering lead yung wire, at saka ganun din yung terminal ng capacitor, lagyan din natin ng soldering lead. At kahit magkabaliktaran ang wire sa pagkabit dyan sa terminal ng capacitor ay walang magiging problema yan. Pwedeng pwede yan na magkabaliktaran mga kabuting-ting. It's not a game, it's a rich thing. So dito ay balik na natin yung cover sa motor, pangharap na cover sa motor, lahat-lahat yan, balik kabit na natin. So dito ay testing na natin. Yan, ikutin lang natin dito sa number 1. Yan, kung makikita nyo ay umiikot kaagad at nagsiswing din. So lagay natin ito sa number 2. Yan, maingay yung manok, parang gusto yata magpatinola. So ito ay okay na. Ang nagiging problema lang nito ay bushing. Tapos nagpalit na rin ako ng capacitor kahit hindi pa yon ganun ka ganun kababa yung capacitor. So okay na ito. Yan, kung nagustuhan nyo ito at kung mayroon kayo dito natutunan, baka po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like at paki-share, at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede po hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako po ay mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.